So, ayan na nga, welcome sa ating Kikai's Vlog! And for today's edition, Tor, makikisali at makikibingo na rin po ang inyong kakikay. So, sa sobrang pagbabisi ko inside, diba? Ngayon, naabutan ko itong aking partner dito sa kanyang kusina, ang kanyang homemade ham. Sorry na, pasensya na. Medyo may kaartihan yung ating pagbigkas ng ham. Pero, tayo mga dudong sus ham rin taon na iginawkon sa ba. So, lagyan natin ng konting kaartihan para naman yung iba doon. Hindi tayo mamukmo. Ano daw? So, sobrang tuwang-tuwa talaga ako every time na magbe-bake talaga yan siya or magluluto yan siya dito sa kanyang kusina. Kaya isa talaga sa pinapadahilan kung bakit sobrang linis ko dito sa kusina. Kasi pag yan siya pumilis dito sa kusina, ay warprick ang datingan. Pero for today's video, atin ilalatsyada. Ano daw, irarampa natin yung kanyang homemade ham. O diba, isa to sa pinakapaborito at pinakamahal kung bibilhin mo dito sa Foodland. Diba? Foodland. Pasintabes, no special mention pero dun po talaga nabibili to. But isa to sa pinaka-the best sa mga niluluto niya. Sobrang sarap pero ang pinakagusto ko talaga ito kapag mainit pa. So the best na sa lutuan is yung ating tikiman na session. Diba? Siyempre, tayo yung unang titikim. Paano natin masasabi na good processing at saka masarap yung pagkakaluto kung wala tayong pasimpleng patikim naman yarn. ang pagpuproseso po nito, pasensya na kayo ha, dahil mahirap pala mag-vlog, no? Nakakabulol. Pero for today's vlog, itong ating irarampay ang kanyang homemade ham, okay? Ang proseso nito ay inaabot ng 10 araw. 9 na araw na ilalagay mo lang siya or lalagyan mo lang siya or imamarinate mo lang siya sa asin. Sa chiller, okay? Chiller ha, mga inday, mga kadudong, mga kakikay, mga kakolotski. Sa dami ng tawag mo sa akin at sa pangalan ko. Di ba? May isa pa palang pangalan. Terangsky. Ewan ko ba tong tatay ko? Ewan ko ba sa tiyuhin ko kung saan-saan na kung ano-ano lang mga pinagpapangalan sa akin, ewan ko. So ito na nga, balik tayo dito sa homemade ham ng kanyang kusina. So itong homemade ham na to, sa loob ng 9 na araw, ilalagay mo sa chiller o sa normal temperature lang ng ref. Yan ay marinated lang mo ng asin. Tapos yung ika-10 araw, dun mo naman siya imamarinate or ilalagay lahat ng herbs. Special herbs dito ay yung thyme. So, yun yung pinaka nagpapalasa at yun yung malalasahan mo talaga sa kanyang homemade ham, okay? Isa sa pagpuproseso, dito ko lang din sa kanya nalaman na ang pagpuproseso pala ng pagkain ay kailangan pala dapat sealed. Kaya may machine siyang ganyan. Yan yung hinihigop, yung hangin sa loob. Isa yun sa sinasabi niya, isa din yun sa learning ko na ang pagkain pala kaya nasisira or nabubulok dahil pala yun dun sa hangin dun sa loob. Yun pala yung nagiging dahilan kung bakit ang mga pagkain ay nabubulok. So, dito na nagtatapos pero sa ngayon hindi pa nag-workout yung kanyang machine kasi basa. Bawal po na basa kung hindi masisira yung kanyang machine. So, kailangan muna siya i-preserve and ilagay ulit sa ref or sa chiller para hindi siya mag-moist kasi sobrang watery. Sobrang napakalasa po talaga niyang kanyang special homemade ham. So paano mga kakikay, hanggang dito na lang po sa susunod na lang na edisyon ng ating Kikai's Book.